para alamin ang impormasyon tungkol sa seguridad nga ng hindi lamang dito kundi pati sa mga ibang kaganapan sa mga iba pang polling precincts. This morning makakasama po natin ulit ang ating very special guest, Chief for Operations PNP PIO, Senior Inspector Brian R. Gregorio. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Dayan. Good morning, Sandro. At magandang umaga rin sa lahat ng taga-subaybay ng ating palatuntunan sa PTV4. Sir, siguro simulan po natin sa panahon na ngayong eleksyon, ano pong klaseng preparasyon ang ginagawa po ng PNP? Maraming preparasyon kaming ginawa, Sandro. Malayo pang eleksyon ay nagsagawa na tayo ng maagap na pag-identify ng mga election watch list areas. Ito yung mga barangays na may na-monitor tayong political incidents at ito'y ating binabantayan ng maigi. Nagsagawa rin tayo ng tinatawag nating conflict mediation doon sa mga barangays na may conflicting political rivals. Pinagkasundo natin sila nang sa ganun ay they made promises na hindi sila gagawa ng anumang hakbang na pwede makagulo sa darating na halalan. Nagsagawa rin tayo ng maagang deployment ng ating mga kapulisan, maging yung ating mga kapulisan na nakastation sa mga national headquarters o regional headquarters. Kalahati niyan halos dineploy din natin para sa magbantay o mag-augment ng mga puwersa ng ating kapulisan sa city and municipal police stations. Sir, we have total of 42,200 barangays at sabi nila ang na-notified daw na areas of concern ay itong 6,195 barangays. Ito po ba yung 6,195? Ito po ba yung ino-notify natin na full alert status? At ano pong definition nito pag sinabing full alert status? Whether merong barangay na under watch list ay nananatiling full alert ang Philippine National Police nationwide. Ibig sabihin kapag naka-full alert tayo, lahat ng kasapi ng Philippine National Police, maliban na lamang doon sa of course yung nasa dispensary o may sakit, ay kinakailangan mag-report for duty. So ibig sabihin, kanselado ang mga leaves nila. They are required to report for work dahil kailangan namin ang maximum deployment. Pero yung pagde-deploy po ba, sir, depende. Mas marami po dun sa may areas of concern as compared dun sa hindi naman naka full alert status. Tama po ba? Tama ka dyan, Dayan. Doon sa ating mga election watch list area, kung saan sa tingin natin ay mas mataas ang posibilidad ng political violence, ay of course mas marami rin tayong dinideploy na kapulisan. Hindi lamang kapulisan, nandiyan ang ating mga kapatid na member ng kasundaluhan ng AFP at iba pang force multipliers para masiguro nga natin na walang magaganap na kaguluhan sa pagsapit itong araw ng halalan. Sir, with regards to the preparation that you're taking now for the barangay elections, gaano to kaiba sa mga preparasyon naman na ginawa ninyo as compared to the previous national elections? Halos wala ring pagkakaiba, kaya nga lamang dahil alam natin ang barangay level at parang micro, kumbaga ini-expect namin na mas marami yung posibilidad ng political violence considering na alam mo naman medyo intense ang labanan. So kumbaga mas challenging in a way? Although both are challenging, I would say mas challenging itong sa barangay election dahil mas kalat ito nationwide. So mas marami ang involved din na kandidato at kadalas based on our monitoring ay talagang marami tayong namomonitor na kaunting hidwaan between mga tumatakbong kandidato. Pero sir, bakit po ba tinatawag na election hotspot ang mga barangay? Ang totoo niyan, ang talagang terminology ng Philippine National Police ay EWAS, Election Watch List Areas. Ito naman ang word na hotspot ay halos term ito ng ating mga kapatid sa media. Pero ang term namin ay Election Watch List Area. So ito yung mga areas na maaling nagkaroon na ng politically motivated incident o meron tayong ini-expect na monitor na possible na maganap na insidente. And sir, alam naman po natin na pag election nga po ay meron tayong liquor ban at gun ban. So far po ba marami na po ba tayo mga na-apprehend na mga hindi po sumusunod sa mga ban na ito? Tama po yan. Unahin ko po yung ating implementation ng gun ban. Starting September 28 up to this hour, umabot na po sa 593 persons ang ating naaresto po na either nag-violate po ng gun ban o di kaya meron nakuha sa kanyang deadly weapon. At yan po naman ay tuloy-tuloy pa rin hanggang matapos po itong araw ng eleksyon. Sa implementation naman po ng ating liquor ban, sinimulan po natin yan ng 12:01 morning hanggang mamaya po pa rin gabi, midnight. So paalala pa rin sa ating mga kababayan, bawal po yan, bawal magbenta, bawal magdala, bawal uminom outside of your residence.
kayo po ay huhulihin ng ating mga law enforcers kung kayo po ay makikita na nagbabiolate po ng liquor ban. Pero sir, yung pag-violate na po ba yan, may mga karampatang penalty po bukod sa huhulihin sila? Meron bang mga babayaran sakaling mahuli po May sila? mga licenses po siguro sa baril. Meron po bang mga confiscated na baril na nakuha na nare-revoke na po yung mga license po nila? Unang-una po, yung mismong paglabag, since it is a violation of the Omnibus Election Code, yan po ay sila po ay fa-file ng karampatang kaso. At kung mapapatunayan sila po ay guilty, maaari po sila makulong ng 6 na taon o humigit. Depende po sa gravity ng kanilang pagkakasala. Doon naman po sa mga lumabag po ng liquor ban, meron din pong kaso silang aabutin yan. Pero po yung sa gun ban po, nais nating liwanagin kahit meron po silang license, no? O di kaya maliban doon sa license to possess, kung meron man silang permit to carry firearms outside of residence, wala pa rin pong visa yun, ano? During the gun ban, di pa rin po nila pwedeng bitbitin yan. Kung may lisensya naman, nasa bahay lamang po dapat yan. Alright, so ito naman sir, para naman dun sa mga taong may makikita silang hindi ka nais-nais during a barangay election, ano po, saan po sila pwedeng dumulog o meron po ba silang pwedeng tawagan na hotline? Sa lahat po ng mga polling precincts, available po ang ating mga kapulisan dyan. Meron po tayong mga, kung tawagin ay police assistance desk na pwede nilang lapitan. Kahit anumang pong violation ng revised penal code ay pwede po nilang idulog at anumang violation ng Omnibus Election Code na related po sa election, like vote buying, Yes. o kahit anumang kaso ho, o kahit kailangan po nilang simpleng assistance, ay hindi ho sila pagkakaita ng ating mga kapatid na pulis sa mga police assistance centers na sa bawat police precincts, election precincts. Sir, last na lang po, kasi alam ko, I believe, mga candidates bawal na po mag-campaign today. So, pati po ba yun, sakaling may makita sila nangangampanya, pwede pong i-report? Opo, dahil yan po ay Alright. paglabag ng ating election code. So, huling-huli na lang po, baka meron po kayong mensaheng nais ipaabot sa ating mga manonood, mga reminders and mga tips na rin po para po maging maganda ang flow ng botohan ngayong araw. Sa ating pong mga taga-subaybay, sa ating mga kababayan, tulungan po ninyo ang Philippine National Police na panatilihing mapayapa at matagumpay po ang ating Barangay Election 2013. Nandiyan pulisan sa mga polling precincts, pwede ho tayo lumapit kung kailangan natin ng tulong. Nandiyan din po ang aming mga hotlines. Text 2920 sa National Headquarters ng PNP. Nandiyan din po ang isumpong mo kay Chief sa 0917-847-5757 o kaya ang aming emergency hotline 117. Kasali pa rin po ang mga telephone numbers sa mga himpilan ng pulisya. Nakahanda po kaming umalalay at tumulong sa inyo para mapanatili pong matahimik, mapayapa at malinis ang ating halalan po. Alright, thank you so much. That was Chief for Operations, PNP PIO Senior Inspector Brian R. Gregorio. Thank you so much for joining us Salamat this po, morning, sir. Thank you, Dayan. Thank you, Sandro.